Ako po, nagmamalasakit lang talaga ako. Ang sa akin lang naman, piliin sana kami. Piliin ako. Sobrang sakit, guys, no? Nagmalasakit ka, pero hindi ka pinili. Minsan may nakita ako, nag-comment pa dun sa anti-kalingap. Siyempre, yung mga reactors namin or kung sino mang mga siyempre pagtatanggol kami kasi ako, tahimik lang naman ako. Hindi kasi titigilan ng mga reactors mo at ng tatay mo araw-araw na content. Hindi nga po. Paulit-ulit po tayo. Kasi nga po, may nababasa silang comment Yan. against or mga negatibong comments patungkol sa amin. O yun, maliwanag, no? Kami mga reactors, guys, nakakapanood kami, nakakakita kami ng mga post, guys, no yan, against Team Kalingap. Di po ba, no? Sila Miss Bopil, no? Makilala nating reactors, guys. Miss Bopil, Kuya July, no? Yung mga reaction nila ay base lang din sa mga lumalabas sa bunganga ng mga nagla-live stream, ng mga nagwawakal. Hindi kasi naramdaman ni Viancy na may nagtatanggol sa kanila. Ano pong klase? Ilang beses na nga pong pinagtanggol. Lahat na po ginawa ko para lang tahimik na. Ano po bang gusto na... Saka, isipin niyo pong mabuti, hindi lang isa ang beneficiary ko. Alright, so let's pause for a while, guys. No? Ano daw kumbaga, kino-comment nyo no, para doon sa nag-comment no? Ano yung problema nyo sa mga reactors no yan? Na kami mga reactors, kumbaga, nagtatapik lang din kami mula sa mga live stream. Kagaya nitong no? Yung ginawa ni Doc Lat na pagsabi niya na nagpaalam na daw si Nanay Hansel. Yung kanya mga patutsada pa against Kalingap Rab, against Kuya Val, no? O sa Team Kalingap, guys, no yan. Humuhugot lang din naman kami sa mga pinagsasabi niya. Sabi natin, madepensahan or kumbaga mas liwanagin pa, makapagbigay pa ng mas kumbaga malinaw na impormasyon para sa mga viewers patungkol sa kanila mga sinasabi. Kasi Kalingap Rab, hindi naman siya kumbaga dumidepensa sa kanyang sarili. Kumbaga mas pinipili niya pong manahimik. At since kumbaga may mga Kalingap reactor, so ito yung namin, ito yung aming role, no? Ito yung aming role na ginagampanan. Hindi kami basta-basta gumagawa ng istorya para lang may maibato. May mga basis tayo dyan. Meron tayong mga resibo ika nga na tinatawag, no? Pinapanood natin yung mga live stream, saka kami nagko-komento, saka kami nagre-reaction. Sana kung pag-alis nila Viancy, nila nanay sa Kalingap ay maging maayos. Hindi yung bandang huli makikita ko na kung ano-ano. Parang lumalabas pa yung, alam mo yung katotohanan na tila ba talagang atat kang i-vlog, no? Atat kang kumbaga kumita ng mas malaki. Yan yung kanyang sinisigaw. Sabi niya dati, dito na kuya yaman sa Team Guapa. Yun, okay. Guys, ito yan madalas niya po yung sinasabi, guys, ito yan. So what's up, guys? Welcome back again sa ating munting YouTube channel. This is Jason Alvasan. Isang mapagpalang araw para sa ating lahat, guys, ito yan. Kumusta po sila? Kamusta ang buong pamilya? Naway nasa mabuti silang kalagayan, guys, sa mga oras na ito. Naglabas ng hinanakit ng loob, no? Sa kauna-unahang pagkakataon, yung ating director na si Kalingap Rab, no? Ito ay kumbaga matapos piliin ni Bibi Viancy si Doc Love over Kalingap Rab. Halos kumbaga lahat din ng taga-suporta ng Team Kalingap, guys, ay talagang nasakdan din, no? Kumbaga mangyak-yak sapagkat despite sa kumbaga ginawa mong pagtulong, no, kabutihan syempre, no, ay kumbaga mas pinili pa din, guys, no? Tama po ba na mas pinili ni Bibi Viancy, no? Si Doc Lat. Sino ba yung mas nakatulong, guys? No? Sino ba yung kumbaga mas nakatulong sa kanya bilang isang individual, no? Especially sabihin natin sa kanyang family na din. Ito nga ba, guys, yan kumbaga yung pagpapatulfo kay Kuya Val, no? Yan, papasadahan din po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, guys, sa ating pagre-reaction sa mga bago pa lang po sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe, hit ang notification bell para ma-notify kayo, guys, sa mga update. So eto na nga, samahan yung manood, mag-react and feel free na mag-iwan, guys, ng inyong mga komento. Here we go. Ito po ito. Sa totoo lang po, kaya ako nasaktan. Di ba nasa vlog ko? Nasaktan ako kasi
Um, di ba may comment si Biancy doon sa post ni Dr. Love na siya yung pipiliin pa rin bandang huli. Sa totoo lang po, doon po talaga ako nasaktan. Nasaktan ako pero tahimik lang ako nung mga araw na yun. Ngayaan ko na lang. Grabe guys na yun, no? At anyway, naunawa natin si Kalinga Prab. Yung kanyang, kumbaga mas pinipili niyang maging tahimik guys, no yan, no? Naunawaan natin siya, no? Pero kumbaga deep inside ay talagang nasasaktan tayo guys, no yan, no? Makakabasa ka ng ganyan, no? Na yun nga, no? Naalala ko pa yung term na ginamit dito ni Bibi Fianci sa kanyang doon sa isang Facebook post guys, no yan, na sabi no, kumbaga sa huli si Doc Love pa din yung kanyang pipiliin po, no? Grabe itong po, guys, grabe itong masakit. Masakit actually pag nakakabasa tayo ng ganyan. Especially kung tayo yung nasa sapatos ni Kalinga Prab, guys. No? Bakit ba? Bakit mo mas pinili yung isang Dr. Love over Kalinga Prab? Ano ba yung nagawa sa'yo, no? Ano ba yung naitulong sa'yo? Maliban sa ipinakilala ka kay Kalinga Prab, tapos yung ginawa ni Kalinga Prab parang baliwala na sa'yo, na kumbaga na-discredit na. Hindi po ba? Kasi mas pinili mo nga guys, no? Mas pinili mo yung ibang tao kisa dun sa taong nagbago ng buhay nyo. Anyway, i-play pa nga natin to. Napaka-interesting nito. Kasi kumbaga, this is the very first time na mapanood natin si Kalinga Prab na bumuboses, no, patungkol sa nangyayaring ito, guys, no yan. Kasi, ba't ako nasaktan? Kasi, parang nabaliwala yung mga pinaghirapan ko. Tama No? po. Ito po, huwag niyo pong i-bash si Fianci. Gusto ko lang mag-open din po sa inyo. Naramdaman ko nung mabasa ko yung post na yun. Yung comment ni Fianci dun sa... Nabasa niyo po ba yun? Yung sa dulo ay ang pipiliin pa rin niya si Doc Love. Yun. Boss Rob, no? Actually, meron tayong dyan. Kumbaga, naisave ko pa nga po yan, no? Guys, tama po, no? Yung kumbaga, sabi niya, sa huli, yung pipiliin niya pa rin si Doc Love. Grabe po, no? Ay, yun yan, no? Kahit sino ba naman, guys, no? Kahit sino ba naman ay talagang masasaktan. No? Lalo kung, guys, no? Sa side ni Kalinga Prab, masasaktan ka ng todo. Hindi po ba, no? Ikaw yung kumbaga naging utak, guys, to yan sa mga pagba-vlog, no? Yung kumbaga, yung skills mo para sa kumbaga mas masaya yung vlog, mas maganda panoorin. Yung craft mo, ayan, guys, yung craft mo dyan, ginamit mo, pero mas pinili yung ibang tao over Kalinga Prab. Nasa ng hustisya po doon, guys, no yan. Nasaktan talaga ako doon kasi sa totoo lang, ang mas nakatulong pa kay Doc, si Bianci. Exactly. Guys, tama ang ganda na sinabi ni Kalinga Prab. Yung mas nakatulong pa nga actually kung tutusin, no? Mas natulungan niya pa itong si Dr. Love. Bakit ko nasabi, guys, no? At tingnan nyo naman, no? Halos thumbnail niya si Bianci, no? Nakakailang upload siya dati. Guys, palaging gamit yung mukha ni Fianci, no? Pagdating sa sponsor, nakakakuha din siya ng kumbaga sponsorship personally mula sa mga taong nagmamahal kay Fianci. Sus, sino yung natulungan ni Fianci, guys? Kilala sila ng sponsor dahil sa pagba-vlog ni Kalinga Prab. Dati nang hindi pa naman yan ibina-vlog, wala pang gaanong sponsor. Saksi po tayo dyan, no? Dumami yung sponsor ng na-vlog na ni Kalinga Prab. Naalala ko pa yung yung isa nating kumbaga matagal ng sponsor, guys, ni Kalinga Edo, yung taga USA, yung mga nurse, no? Kalimutan ko lang yung pangalan niya. I think sila yung nagpadala dati ng washing machine tsaka gas stove. Kung di tayo nagkakamali po, guys, to yan. I-play pa natin to. Anong naitulong ni Doc? Naitulong ni Doc. Nailapit sa akin. Ayun. Pero si Bianci, malaki din yung naitulong niya kay Doc. Mas nakatulong pa nga siya kay Doc. Exactly, guys, to yan. Kaya sabi pa natin, sana maisip, guys, to yan. Sana naman maisip nila Bianci. Sana naman maisip ng kanyang family. No yan. Ang daming naipundar ni Doc dahil kay Bianci. Tama po.
Kaya nasaktan ako, bakit mas pinili niyang, ba't parang mas grabe yung pasasalamat niya kay Doc pero sa akin, parang ganun ba? Alam nyo guys, hindi natin masisisi yung isang Kalinga Prab, no? Sa kumbaga bumoboses. Anyway, actually, talagang ano po, sobrang napakabait ng taong ito. Kita niya po, hinihiling niya pa rito na wag iba si Bibi Fiancé. Ganun siya ka marespeto, guys. No? Mahirap po bang ano yon? Mahirap po bang kumbaga suklian yung kumbaga respeto for respeto na tinatawag, no? Wala na discredit actually. Yung kumbaga effort ni K-Rab, no? Dito kay Fiancé ay parang ano lang, kokonti. Kasi mas pinili niya si Doc Lat. Okay. Doon talaga ako nasaktan. Sa part na yun. Okay na sana kung wala yung... Saka ang dami rin nag-comment. Saka dahil din dun sa comment na yun, muling nag-apoy. Ayun. Kasi okay na yung vlog eh. Tapos na yung vlog. Okay na, tapos na. Ang ganda na ng vlog. Nabilib yung tao kay Biansu. Grabe po. Pero dahil sa comment na yun, ayan, nabutasan na naman tuloy sila. Ayan. Tama po yun guys. No, yan, no? Tama yung sinasabi ni Kalinga Prab. Sobrang ganda na nung kumbaga vlog na yon, no? Na-deliver na ng maganda, no? Nakapag-usap na sila ni Eds, guys, at yung kanyang family, no? Kaso lang, ano po, talagang, I think, mahirap i-absorb, guys, no? Matagal na yung sinasabi ni Kalinga Prab na kung po pwede ay iwasan. Iwasan yung magpo-post, guys, no yan. Gawa nung, yung lahat ng mga mata ay nakatuon sa inyo. No, eh yun, nabutasan kayo dahil nga po dun dahil nga doon sa nilalaman ng mensaheng yun na mas pinipili nyo si Dr. Love over Kalinga Prab. Siyempre mapapariak yung mga tao doon. Sino ba si Dr. Love? No? Ano ba yung kanyang naitulong maliban sa nai-introduce ka, no guys, nai-endorse ka kay Kalinga Prab, naipakilala ka. At katunayan nga, ikaw pa yung mas nakatulong dito sa taong ito. Okay? Nabutasan na naman sila kasi bakit ka naman makakomment ng gano'n na parang, ay, nasaktan talaga ako kasi syempre, ginawa ko lahat para sa kanila. Pinakamalaking pabahay. Ginawa ko siya ng pinakamalaking pabahay kasi gusto kong ibalik yung mga, syempre, ako naman, nag-views naman tayo. Ayun. Diba? Nagkakaroon tayo ng views. May mga nag-sponsor naman. Gusto kong ibalik yun. Ayun. So, nuggets nyo po ba guys? No? Sabi ni Kalinga Prab, since kumbaga maganda, no? Maganda yung nagiging outcome ng pagba-vlog. So, kayo yung may pinaka magarang pabahay, no? Sa history ng Team Kalingap. Currently, guys, no yan. No? Kayo yung may pinaka the best na pabahay. No? Tama po. No? Ibinabalik lang din ni Kalinga Prab, guys, no yan. Kaya nga ang ganda ng guys, ang ganda ng bahay po. But of course, no, hindi naman dinidiscredit din yung kumbaga suporta ng mga sponsor, no. Malaking din 'yan, malaking kumbaga bahagi din 'yan, no, sa proyektong ito. Hindi po ba? Pero guys, isipin po natin, no. No, si Kalinga Prab ay nagmamalasakit lang din, no. Na sige, palaki natin yung bahay mo kasi yung kinikita naman din natin sa pag-vlog. Gusto ko, maging makita nila yon na binibigay ko sa iyo. Nilab din, ko kay Eds para, kasi that time, wala talaga, walang sobrang halos siya ata yung pinaka mahina yung views, Kaya wala pa actually, no? Wala pang, guys, nag-boom lang sila nung pinagtambal sila ni Eds, guys, no yan. Ganon, talagang kasi si Eds that time talagang no, sobrang kumbaga viral niya, trending, no. Mainit-init pa yung hiwalayan ng kanilang LT that time, yung sa Edrica, no yan. No? So talagang no, guys, pagdating sa sabihin natin, no, yung influence ni Eds naging susi din po, no. Ayan. Para kumbaga mas mag-boom, no yan. Yung views sa mga Kalingap Angels. Ang pinakasikat nun si Dara, Carla, Pero guys, huwag niyong i-bash po si Biancy. Ayun. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Tapos yun, basa ko yung comment na yun. After all ng mga effort ko,
Akala kasi siguro ang dali lang nung ginawa ko na pagpapasikat. Ayun. Grabe Si guys, Edo no? nga kung tutuusin ano pa yun, nagdadalawang isip pa yun kasi siyempre katatapos lang nung kay Eric ba yun? Tama? Pero dahil sa respeto sa akin ni Eds, dahil sa ano, wala siyang pakalam kung mabash man siya, kung ano sabihin sa kanya ng tao, dahil sa kagustuhan niyang tulungan ako, pumayag siya na, sige san, tandem, kahit tandem, love team. Tapos yun, hanggang sa nag-work, naging successful. Kasi nga that time wala talaga, walang sponsor, yung views, di ganun kalakas. So, sige Eds, ikaw ang magpapalakas dito. Ganun po ako Kung anong pwede makatulong, iniisip ko talaga, Ayun. iniisipan ko ng Tama. paraan. Kaya nag-usap kami ni Insan. Sabi niya, sige Insan, ikaw ang masusunod kasi ganun ang karespeto sa akin ni Insan. Yun lang, masakit lang talaga na after nung ano na yun, nung parang mas grabe yung ano niya kay Doc. Tama po Hindi ko guys. naman kasi si Doc naman yung lumapit sa atin. Pero ang tanong, anong naitulong ni Doc maliban sa nailapit sa atin, Ayun. 'di ba? Yan yung sinasabi po natin guys, no? Yan, no? Kaya sobrang kumbaga masakit guys, no? Masakit yung kumbaga makabasa ka ng ganun, no? Binild up mo siya guys, no, yan dito sa social media, no? Ikaw yung kumbaga humulma actually, no? Bilang kumbaga bilang in charge, bilang manager, bilang content creator, no? Dito kay Fiancé, ikaw yung kumbaga naghulma, no? Guys, binild up mo siya, no, sa mga viewers. Binild up mo siya sa mga viewers. Kumbaga nagmalasakit ka, no? Guys, inalagaan mo ng todo sa mata ng mga viewers, no? Yun nga, pag build up po yun, no? Iningat-ingatan mo, no, guys, no? Iningat-ingatan mo yung kanyang kumbaga pangalan, pinabango mo, no? Pinabango mo yung kanyang pangalan, guys, no? Sa social media, sumikat, no, sa madaling sabi, no? Pinasikat mo, guys, no, yan. Pero yun na nga, guys, no, yan, no, ay talagang nakakaano lang din. Kumbaga nakakadismaya, no? Nakakadismaya kasi mas pinili niya po, guys, no? Mas pinili niya yung si Doc Lat, guys, no, yan, over Kalinga Prab. Huwag niyong i-comment yan na baka nanunumbat, guys, si Kalinga Prab. Hindi po. Hindi. Ito ay kumbaga pagpapaliwanag, no? Kasi patungkol sa mga nababasa natin, mas pinili niya po si Doc Love, no, guys, no, yan. So sino ba yung kumbaga hindi masasaktan, no? Eto nga, naglabas na ng sama ng loob, guys, so si Kalinga Prab sa kauna-unahang pagkakataon at karapatan niya po ito, guys, na ilahad din kung ano yung kanyang nararamdaman. Kung tutuusin, mas maraming naitulong pa si Beyonce kay Doc. Eh, sobra. Ang lakas din niyang kumita, guys, no? Mga palipad sa kanyang mga live stream, no? Halos twice a day siya nag-live, no? Thumbnail niya, mukha ni Edo at si Fiancé, no? Parang lumalabas pa yung, alam mo yung katotohanan na tila ba talagang atat kang i-vlog, no? Atat kang kumbaga kumita ng mas malaki. Yan yung kanyang sinisigaw. Sabi niya dati, dito na kuya yaman sa Tingguapa. Yun, okay. Guys, ito yan, madalas niya po yung sinasabi, guys, ito yan. Di ba? Maraming naitulong ng beneficiary. Gusto na pa si Beyonce naitulong kay Doc. Yung kay Marian nga, nung pinasa niya sa akin, after nung pabahay siya na yung nag-vlog di ba? Di ko na siya inano doon. Tama Ikaw po. nang bahala dyan. Kung ano-ano na yung kinontent. Yung iba, mga exploitation na talaga Kaya siguro na ano din yung channel niya kasi ibang klase yung content talaga. Tama po, no? Alam mo, gusto kong mag-check po tayo, guys, sa kanyang mga vlogs, no? Sa kina Marian, guys. Yun. Talagang masasabi mong exploitation. Kaya si YouTube ay din yan, no? Sabihin natin may nag-report. Baka na-consider ni YouTube, no? Baka naapakan niya yung rules, yung community policy ng YouTube, guys, no yan. So, I think isa yan sa rason, no? Kung bakit nagkanda leche-leche yung kanyang channel, no? Tapos sasabihin niya, tawag dito, no?
dahil sa kanyang pagtatanggol kay Eds kaya nasira daw yung kanyang YouTube channel. Guys, maniniwala po ba kayo doon, no? Mga ginagawa ng issue, kung ano-ano. Yan ang sana wag mangyari sa family ni Vian. Baka ganun yung i-content sa kanila pagdating ng araw. Ayun. Kasi guys, so, tingnan nyo naman, no? Pag sumilip kayo ng kanyang tawag dito, pag sumilip kayo ng kanyang YouTube, no? Wala pa naman siyang gaanong sa charity, puro pa din siya, no? Puro pa rin siya, kumbaga, Viancy, no? Talagang tawag dito, no? Puro pa rin naman siya, kumbaga, Viancy, no? Sabi nila, gusto nilang mag-charity, no? Yan, no? Pero kapag chinek mo yung kanilang channel, guys, wala pa namang gaano po, no? Walang gaanong charity po, guys, no yan. Wag naman sana. Sana kung pag-alis nila, Viancy, nila nanay sa Kalingap ay maging maayos. Hindi yung bandang huli makikita na kung ano-ano na yun. So, eto nabanggit dito ni Kalingap Ragwe, sana sa pag-alis, no, yun, no? Ito ay siguro siguro positive tayo doon sa kumbaga napag-uusapan natin na nagpaalam na talaga, no, sila Nanay Hansel, no, dito kay Kalingap Rab, no, yan. Anyway, naramdaman din natin 'yon, no. Naramdaman din natin 'yon, parang kumbaga at this time, no, parang mas tumitibay, no. Mas tumitibay yung kumbaga dinig natin, no. Yung winakal niya, no, ni Doc sa kanyang live, guys, no, yan. Maayos. Hindi yung bandang huli makikita na kung ano-ano na yun. Babalitaan ko, di ba? Kita nyo po, no, guys, ayan yung kumbaga nagmamalasakit, no. Kaya narinig natin kanina, no, sabi ni Kalingap Rab, nagmamalasakit lang naman siya. Ito yung iniisip niya, yung mga posibleng kumbaga mangyari, guys, to no. Dito kina Bibi Fiancé sa kanilang pag-alis, no, yan. Hindi po ba? Yung vlog kasi namin tapos na sana, walang ganitong gulo. Siyempre, yung mga viewers, matatalino ang viewers, kung ano makita nila. Kaya di natin masisi yung mga bashers kasi yun po talaga, nakita din nila sa atin. Yun. Kaya nga, guys, guys, yung mga bashers, kung walang nakikita yan, hindi ka mapupuna. No, just like sa mga, itong, post pa sa Facebook, guys, message niya mismo, na mas pipiliin niya or mas, kumbaga, mas pinili niya si Doc Love over kay Kalingap Rab, no? Nasaan yung hustisya po doon? Hindi po ba, guys, sino ba yung kumbaga hindi masasaktan, no? Mas pinili niya yung taong nag-introduce, no? Nag-endorse sa kanya kay Kalingap Rab. Nag-introduce, nagpakilala sa kanya over sa taong kumbaga, guys, naging dahilan kung bakit ka na-blessed, kung bakit nabago yung buhay mo. No, kahit sinong tanungin natin po, no. I think sa isang daan, no, may anuman diyan na kumbaga tawag dito, kung may papabor sa kanyang naging decision, I think 10, no, 10% lang, guys, no, yan, no. Alright, i-play pa nga natin to. Kasi naramdaman ni Viancy na may nagtatanggol sa kanila. Ano pong klase? Ilang beses na nga pong pinagtanggol. Lahat na po ginawa ko para lang tahimik na. Ano po bang gusto na... Saka, isipin niyo pong mabuti, hindi lang isa ang beneficiary ko. Alright, so let's pause for a while, guys. Ano daw nga, kumbaga, kino-comment nyo para doon sa nag-comment no? Ano yung problema nyo sa mga reactors na yan? Na kami mga reactors, kumbaga, nagtatopic lang din kami mula sa mga live stream. Kagaya nitong yung ginawa ni Doc Lat na pagsabi niya na nagpaalam na daw si Nanay Hansel. Yung kanya mga patutsada pa against Kalingap Rab, against Kuya Val, no? O sa Team Kalingap, guys, no yan. Humuhugot lang din naman kami sa mga pinagsasabi niya. Humuhugot lang kami ng kumbaga marireactionan sa kanilang mga live stream. So anong problema niyo sa mga reactor? Na kami kumbaga nandito lang din para sabi natin madepensahan or kumbaga mas liwanagin pa, makapagbigay pa ng mas kumbaga malinaw na impormasyon para sa mga viewers patungkol sa kanila mga sinasabi. Kasi Kalingap Rab, hindi naman siya
kumbaga dumidepensa sa kanyang sarili. Kumbaga mas pinipili niya pong manahimik. At since kumbaga may mga Kalingap reactor, so ito yung ano namin, ito yung aming role, no? Ito yung aming role na ginagampanan. Hindi kami basta-basta gumagawa ng istorya para lang may maibato. May mga basis tayo dyan. Meron tayong mga resibo ika nga na tinatawag, no? Pinapanood natin yung mga live stream, saka kami nagko-komento, saka kami nagre-reaction. Sa madaling sabi, yung pinagmumula ng kaguluhan talaga ay dun sa mga nagngangaw-ngaw sa kanilang mga live stream, no? Wala po sa aming mga Kalingap reactors. Marami po akong beneficiaries. Tama po yun, no? Guys, ang dami ring ano pa bang hinahanap? Ang dami ring kumbaga beneficiary si Kalingap Rab na kanyang iniisip. And guys, gumitna na po si Kalingap Rab that time. Nung episode 99, hindi pa ba sapat sa inyo yun, no? Gumitna na siya. Inayos na nga actually. Sobrang ayos na. So ano pang inaantay nyong ano po? Ano pang inaantay nyong ano pang hinahanap nyo guys mula dito kay Kalingap Rab? Anong pagtatanggol yung gusto nyo po? No yan. Ang ganda-ganda na nga po. Doon na siya nabutasan sa kanyang message na kumbaga may nag-post sa Facebook. No yan. Yan ang tatandaan niyo po. Pati sa ibang mga beneficiary. Huwag kayong masyadong dapat sa inyo nakasentro lang lahat. Ayun. Huwag po Tama. kayong ganun. O sa mga nag-iisip po dyan, no? Guys, sa mga kasama nating mga manunod, minsan kasi parang nagiging demanding tayo. Huwag po nating iisipin yung gano'n, no? Kasi hindi lang sabihin natin itong isang beneficiary yung pinagtutuunan ng pansin ni Kalingap Rab. Madami po yan. Isipin nyo mabuti. Mapalad nga kayo kasi kayo andyan na kayo sa taas eh. Yan, tama. Isipin nyo yung ibang angel na nandyan pa sa baba. Para lang yung ganun. Para akong isang tatay o nanay na kapag okay ka na, di na kita masyadong iintindihin. Guys, my point. Ang ganda na sinasabi ni Kalingap Rab. Guys, sa mga nasa taas na guys, mga Kalingap Angels, sabihin natin sino ba yung mga sikat natin guys, Fiancee, Carla Bell, Joy, Diwata guys, CJ, no? Sa Big Four, no? Sila yung kumbaga talagang nasa taas na po guys, no yan. Sila yung kumbaga talagang na-bless ng todo. No? Marami ring mga beneficiaries pa yung kumbaga kailangan ding pagtuunan ng pansin. Guys. All right. No? Ang mas po-focusan ko yung mga mas pa yung iba. Kaya baga minsan kaya yung ibang views ng mga viral inaano ko sa iba. Inabalansi ko. Hindi kasi titigilan ng mga reactors mo at ng tatay mo araw-araw na content. Ito guys. Hindi nga po. Paulit-ulit po tayo. Kasi nga po, may nababasa silang comment Yan. against or mga negatibong comments patungkol sa amin. O yun, maliwanag, no? Kami mga reactors guys, nakakapanood kami, nakakakita kami ng mga post guys, no yan, against Team Kalingap. Di po ba, no? Sila Miss Bopil, no? Makilala nating reactors guys, Miss Bopil, Kuya July, no? Yung mga reaction nila ay base lang din sa mga lumalabas sa bunganga ng mga nagla-live stream, ng mga nagwawakal, no? Especially kapag pinapatamaan nila yung Team Kalingap, pinapahagingan nila, puro parinig, patutsada, no? Hindi po ba? Eto din, no? Mas na-trigger pa nung panay comment ni... At eto din, no? Mas na-trigger pa nung kumbaga panay comment ng nanay dun sa Anti-Kalingap. Akala niya naman may magagawa yung Anti-Kalingap sa kinakaharap na sabihin natin na issue yung sa bashing. Guys, wala po. Iko-content lang din kayo niyan. So yung pinakasusi dito sana kung gusto natin kumbaga maayos ay nakipag-usap kayo sa Team Kalingap. Pumunta na nga si Kuya Val, no? Naalala pa natin. Pumunta si Kuya Val sa inyo pero hindi niyo po kinausap. Tapos sabi, gusto niyo ng katahimikan pero hindi kayo nakipag-usap. So paano kayo matatahimik? Paano natin kumbaga masusolusyonan kung umiiwas po sila? No? Or kay Kuya Bal,
At masama pa ito, nagmumula pa sa family nila. Yun yung masakit actually. Yan yung masakit guys. No, yan, no? Sa pamilya pa mismo. Ano? Tapos, ang masakit pa nito, minsan may nakita ako, nag-comment pa dun sa anti-kalingap. Yun. Yun yung mas Yun po masakit. yun. Kaya yung mga, syempre, yung mga reactors namin, or kung sino mang mga syempre pagtatanggol kami, kasi ako, tahimik lang naman ako. Diba? Si Kuya Bal, nang nagsalita lang naman yan dahil dun sa sinabi din ni nanay, Tama patungkol po. sa kanya, syempre pinagtanggol niya yung sarili niya. Ayun. Diba? Kung ako nga rin binata sana, di sana. Kasi ako, di ko naman pinagtatanggol sarili ko eh. So, reactor yung gumagawa nun. Yung iba mga viewers, iba nagko-comment. Pinagtatanggol kami. Ano? Pero kung walang nagko-comment ng ganun mula sa family ni Vivian, wala mang gulo. Tsaka ano pati yung ibinabato guys no yan, no? Maliit na bagay, no? Yun, sabi ni Kuya Val, sabihin natin 2 bag ng semento, that's 520 pesos. Ginawa mong issue against Kuya Val, no? Hindi mo na sabihin natin naisip yung effort nung tao. Yung sabihin natin yung paglikom niya ng funds, no, para mapa-repair yung bahay nyo, yung kwarto, yung bubong. Tapos babatuhin mo lang ng 2 bag ng semento na kung saan ay ginamit naman mismo sa bahay nyo at kung saan ay ipinaalam din, humingi ng permiso mula sa inyo bago gamitin. Anyway, i-play pa nga natin to guys ha. Parang po napaka-simple ng paliwanag po para sa inyo. Ako po, nagmamalasakit lang talaga ako. Ang sa akin lang naman, piliin sana kami. Piliin ako. Sobrang sakit guys, no? Nagmalasakit ka pero hindi ka pinili. Mas pinili yung yung taong nag-endorse. Mas pinili pa niyo yung taong kumbaga natulungan niya din mismo. Na mas malaki pa yung kanyang naitulong. Guys, na kung saan ay ang laki din ng na kung saan ay kumita din, no? Sa kanya. Pumaldo rin. Pumaldo sa madaling sabi sa kanya, no yan. Si Kalinga Prab, kumbaga binaliwala niya, no? Guys, kaya nga naglalabas ng saloobin si Kalinga Prab at hindi natin siya masisisi. Bumuboses siya sa kauna-unahang pagkakataon, guys. Kasi hindi na tama. Parang sasabog ka na actually kapag tiniis mo yan. Kailangan natin magsalita. And this is the perfect time para dyan, no yan. Kasi kapag nagpipigil tayo, guys, no, tawag dito, hindi rin maganda, no yan. Kahit ako lang, kung may tampo kay Kuya Bal, ako lang. Ako naman yung tumulong eh. Ako naman yung nagpabahay. O lahat. Ako naman yung nagbago ng buhay. Kahit piliin lang sana ako. No? At sumunod sa mga payo ko. Piliin ako, Kalingap. Sana, okay sana. So, ang tahimik na sana talaga, guys. No? Sobrang tahimik na po dati after nung episode 99. Sana pagtanggol ka pa rin ng reactor mo kapag nasa tulpo na kayo. Hindi ko po kailangan ng tagapagtanggol sa tulpo. Kasi, wala naman po akong ginagawang masama. Ayun. Ano? Tsaka guys, no, sinasabi, papatulfo si K-Rab, no, Yun yan, anong grounds si K-Rab? Ba't niya papatulfo? Tsaka hindi nagigilty dyan si Kalinga Prab, wala siyang ginawang masama, no? Guys, sabi natin si Kuya Val, kung nagkamali man siya, or sabi natin may nasabi siyang sa kanyang mga live stream, may nasabi siyang kumbaga ikinasama ng loob, no, ng mga magulang, ito po ay dahil lamang din sa pagsagot sa kanilang mga naging komento, no? Mga na-comment sa kanyang live, no? Especially yung patungkol sa 2 bag ng semento. Especially yung kumbaga sinabing kumbaga nagpaalam na sa team Kalingap, no? Ayan yung mga magulang. Ito ay guys galing mismo sa live ni Doklat, sinagot ni Kuya Val. Di umalis po sila. Pagsasagot lamang po 'yon. Naiintindihan nyo ba para sa mga nagko-comment dito? Pagsasagot lang po yon. Nililinaw lang po ni Kuya Val. Hindi siya yung gumagawa ng issue mismo. Yung issue rito ay yung mga nagla-live panay ngak-ngak, panay wakal. Sumasagot lang si Kuya Val. Nire-reaction na lang din. Pinapaliwanag niya yung sa side niya.
Okay, play pa ka natin to guys ha. Kaya di ko rin alam kung anong mangyayari. Siguro kay Kuya Bal. Ewan ko kay Kuya Bal kung anong ano. Kung sakaling sa Tulfo, ano yung pinaka-reason? Ganun yan eh. Pagka-aralan mabuti, di yan basta-basta. Sasabihin nito, ano pa nung rason? Ba't kayo ano yung rason ba't kayo, kumbaga, hindi nagkakaintindihan? Ito, sa side natin mismo, kaya nating sagutin, no? Guys, to yan, no? Kasi nga, guys, to yan, sa salitang kumbaga nagpaalam na, no? Ni-reaction na ni Kuya Val, no? Sinagot niya sa kanya mga live, yan. Pero hindi siya yung kumbaga nagpasimuno yan. Hindi siya yung tawag dito. Hindi siya yung kumbaga pinagmumulan, no, ng mga ganyang usapin. Nire-reactionan niya lang din. Itinatapik niya sa kanyang channel. And overall, pagsagot lamang po. Direct to the point. Nagpaalam na, edi umalis daw sila, no? Nagpaalam na pala, edi umalis. Yun yung pagkakasabi, guys, nung yan. Kung tama yung ating alala dyan, guys, yan. Edi umalis, no? Ganun lang po, guys. Tapos kayo na sasabihin na kumbaga nasasaktan, no? Sa mga sinasabi ni Kuya Val. In fact, guys, no, in fact, naalala ko itong vlog ni Kuya Val. Sabi niya po doon, nag-apologize po siya doon. No? Nag-sorry siya actually, guys. No, na-trigger lang. No, kasi patungkol nga po doon sa mga naging comment niya sa live stream ni Kuya Val. No, muling na-trigger actually, guys. Kaya ang mangyayari nito, wala. Ano lang, para sa akin, ang mas iniisip ko si Biancy. Ayun. Mas iniisip ko si Biancy. Pag kung sakali man matuloy yung Tulfo. History na yan eh. History na yan. Tama po. Bata lang po kasi, guys. No? She's just 18. Tapos haharap siya sa national TV, guys. No? I'm sure na kung meron din niya sa television, no? Maliban po dito sa YouTube. No? Tapos pag-uusapan, ano nga ba? Ano nga ba yung pinagmulan? Hindi po ba? Maapektuhan siya ng todo, guys. No? Yan, no? Kasi tawag dito, marami po yung manunood. No? Pag-uusapan, no? May mga investigasyon dyan magaganap. No? Yun nga, no, patungkol sa kanila niya, no, ni Eds ay may mutual understanding. So sabihin natin kung may mga nangyaring gano'n, no, may mga attempt, sabihin natin normal po 'yon kasi nagkakaunawaan kayo. Nasa stage kayo ng kumbaga gusto niyo yung isa't isa, no? Pinalaki nga lang, no, pinalaki at ginawang issue gawa nung gusto na nilang gawa nung kumbaga pakiramdam natin, no? I think, guys, no, sa palagay natin, ha? Baka gusto talaga nilang masolong i-vlog si Viancy. Kaya kumbaga pinush nila ng todo, no? Sa palagay natin, guys, so, pinush nila ng todo na mahinto na yung LT at yun yung kanilang way, no? Ginawa nilang issue yung mga ganun, pinalala po nila, which is kumbaga sabi pa natin normal lang yun sa sabi natin may mutual understanding, guys. Nangyayari po yan. Lahat tayo po dyan ay dumaan. Napagdaanan natin yan. But since kumbaga meron kang personal interest, no? Yun yung kumbaga ginawa nyong issue, no, yan. Para gumulo actually, para mahinto, no? Mahinto yung LT. Yan yung nakikita natin sa kumbaga posibleng rason. Hindi po ba, no? Kaya sa mga nasa likod niyan, mga nagpupush kay na Biancy, isipin niyo yung bata. Yan. No? Ito po, ano ko lang sa inyo. Yan, sa mga nag-uujog po dyan, ha? Sa mga nag-uujog, isipin nyo naman, guys. No? Isipin nyo si Bibi Fiancy po. No, yan. Numero unong maapektuhan. No, yan. Bibi Fiancy. Sigurado po tayo dyan, guys. No? Meron mga taong nasa likod dyan. Kasi ang mangyari ito, ano lang ito, parang publicity lang din. Di ba? Tapos ganun din, pag-uusapan lang din. Pag-uusapan kung ano ba yung punot dulo. Ano ba yung nangyari. Kaya para sa akin, si Biancy talaga yung dito. Si Biancy yung kawawa. Kita nyo po, guys, yun, no? Nakikita natin na awang-awa tayo kay Bibi Fiancy, no? Dito pa lang sa vlog, guys. To, no? Sa channel ni K-Rab, nung umiiyak siya, naging emotional siya, no? Nag-uusap sila, may
noon may pag-uusap sila actually ni habang nag-uusap sila doon sa episode 99 guys, ramdam natin na kumbaga they really like each other, no yan, no. Bago pa man kumbaga ito sumiklab, no, dahil sa mga pasabog po ng dalawa, no. Kasi iniintrahan kasi nila guys. Nakisali sila, pinalala nila dahil sa palagay ko po sa personal na interest, no. May intention sila na talagang baka sa kagustuhang ma-vlog ng solo, no. Bahagi na yan actually guys, bahagi na yan ng kanilang plano for sure guys, no yan. Tapos, no, magtayo ng sariling grupo. That's part of their plan. Sigurado yan, nangyari na nga po, no? May mga backup plan ang mga yan, guys, no yan.